Father, and we continue to spread the word. Amen. Praise God. Jesus is coming again. Invincible tell the vast wandering throng. Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem roll. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Welcome, everyone. Welcome to our program, Overcoming Life's Difficulties. Here in this world, we've got a lot of sufferings, a lot of challenges, a lot of troubles and difficulties. So, right now, we're going to discuss our topic, how worry kills you. Okay, now, worry and fear, worrying and being fearful, according to Scholar Edition, English edition, edited by J.A. Underhill. It says that worry, in his big worry, here comes an example here. In his big worry, in his children's future, anxiety, trouble, care, fear, torment, uncertainty, upset, unsettled, the mind is bothered. Opposites, we have calmness. Okay, so you see, brethren, mga kaigsunan, mga kauturan, ang worry, ang gitawag na worry, mga higugma, mga kaigsunan, mga kauturan, isa ini ka gitawag nato nga anxiety, trouble, o kung na sasamok, o kung nagamuhan ang nauna, care, kabalaka, kahadlok, ang huna-huna, na bothered kayo huna-huna. Opposite sini, actually, amo ni siya ang gitawag nga calmness. Pagkalma lang. No? Pagkakalma lang gid, mga utod. So, ang adjective is fearful. Example, he is fearful of going bankrupt. Scared, afraid, frightened, terrified, nervous, anxious. So, kini nga klase sa pagbati kung balatyagon sa mga negosyante. Halimbawa, fearful of going bankrupt. Kahadlok nga basi og ma-bankrupt ang iya negosyo. So, ang opposite, fearless, courageous, brave, and afraid, no? Fearless, wala sing kahadlok. Courageous, madinasigon, wala sing kahadlok. Maisog, mga kauturan, mga higugma, mga kaigsunan. Sa Proverbs chapter 17, verse 22, according to the Holy Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. But before we're going to continue discussing this, brethren, mga higugmang makaigsunan, brethren, shall we bow our heads for our prayer? Let us seek the guidance from the Holy Spirit. O Heavenly Father, you're worthy of praise and honor, O God in heaven. As we come to you, O Lord, with humble hearts right now, may it be, dear Lord, that you forgive us from all our trespasses. May it be, dear God, that your Holy Spirit continue to guide us, that will give us promptings and enlightenment. We've got a lot of stressors on this earth. Ginoo, kami nagaampo. Tabangi kami. Kadamo sa mga stressors. Makakakapoy o makalalapyo sa kalibutan. O Diyos, kabay pa. Hinaot pa o Ginoo.
natabangan mo kami. Sa ngalan ni Jesus. Amen. So, a merry heart, according to the Holy Bible, in Proverbs chapter 17, verse 22, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Now here sa Ilonggo, sa Hiligaynon nga Biblia, mga hulubaton sa Cebuano proverbio, pero sa Hiligaynon kung sa Ilonggo, mga hulubaton, Kapitulo 17, versikulo 22, ang tagipusoon nga malipayon, maayo nga bulong, apang ang espiritu nga buong nagapamala sa mga tulan. So, proven, it is proven sa medical science o sa Holy Bible. We have here this Holy Bible in front of us. Ang Holy Bible, nagapamatuod, na a merry heart, ang malipayon nga kasing-kasing kutay pusoon, isa ka medisina, kung isa ka bulong, sa espiritu nga buong. Isa ka medisina, isa ka bulong, kung medisina sa aton nga bugos nga lawas, ang gitawag nato nga malipayon nga kasing-kasing. Whereas ang gitawag nga worry, ang pagkabalaka, ang pagpalibog sa mga problema, kabangdanan, hinungdan, nga nagapamala daw sa mga tulan. Gatugas ang stress, actually, mga higugma, ang gitawag nga worry, upset, ang hunahuna, nasamok, kung nagamahan ang hunahuna. So many to say, happiness is health, worry and loneliness are disease-forming. No? So ang gitawag na ito nga pagkabalaka, na nagayisahanon kasi yung problema, nagapurma lamang sa gitawag nga balatian. Ikadawang Timoteo, Kapitulo 1, Verso 7, kay ang Diyos wala naghatag sa aton sang espiritu sang katalaw, kundi isang kahum, kagugma, kagkabutanan. Dalayawan ang Ginoo, mga kauturan. The brain is the organ, the instrument of the mind. No? Ang brain, muna siya ang gitawag na ito nga central organ sa tao. Instrumento sa atong hunahuna. Nga naga-control sa aton bugos nga lawas. In order for the other parts of the system to be healthy, the brain must be healthy. No? According sa Medical Ministry, page 291, para daw ang uban nga mga systems sa ato nga lawas mo trabaho, kinahanglan daw nga ang ato nga utak, ang ato nga brain, kinahanglan daw nga healthy. Okay, now there are three main parts of the brain. Nakita nato mga higugma, ari diri frontal lobe, parietal lobe, cerebellum, ari man diri ara sa naka-yellow portion nga naka-yellow temporal lobe, whereas ang naka-blue occipital lobe, cerebellum, ang pink may ara sa ibabaw parietal lobe, and then cerebellum. Well, sa dalo mga kauturan sa ilalom niya ang brainstem, no? Okay. Naaya mga kaigsunan, mga kauturan sa detalye nga parts ng brain, but here comes the three main parts. Ang three main parts ng brain kung utok, mao ni siya ang cerebrum. Ang cerebrum, ang largest portion sa ato nga brain. Okay? Cerebellum directly concerns with the skeletal muscles. Brainstem joins the main portion of the brain to the spinal cord. So ang cerebrum, mga higugma, mao ni siya ang ani diri actually mga kauturan, ang aton nga planning, ang aton nga thinking, no? Diri ang aton decision making sa ato nga cerebrum. Kay sa cerebellum, sa nga portion sa aton nga auto, cerebellum, mga kauturan, directly concerns with the skeletal muscles, no? Now, so ang brainstem, actually ang brainstem joins the main portion of the brain to the spinal cord, no? Una siya. So actually, according sa A.C. Goiton, Function of the Human Body, page 260, there are 12 billions of neurons
in the brain and the spinal cord. 9 billion of these are located in the cerebral cortex. So, you see mga kauturan, may higugma, may 12 bilyones ka mga neurons kung nerve cells sa ato nga gitawag nga brain. Imagine, 12 billions. Oh? The most important, it involves ang frontal lobe, mga utod, sa cerebellum. Yes, mga kauturan. Dari ayon, na ang frontal lobe, na nakita naton ang frontal lobe, mga utod. Ang cerebrum, ang parts ni, amo ni diri ang gitawag frontal lobe. Diri sa atong agtang mga higugma. Ari diri ang gitawag nato nga sa frontal lobe ang reasons, ang pagrason, judgment, ang paghukom, o ang decision making, kung ang pag-desisyon. So, according sa Testimonies, Volume 5, page 44, written by Ellen White, sickness of the mind prevails everywhere. No? Ang gitawag pamalatian, kung sakit sa gitawag nga hunahuna, bisan asa, bisan diin, ara gini siya. Tapos, nagapamahayag, 9/10, no? So, gitawag nato nga mga sakit, o kung balati ang ginaanto sa tao, diri daw una sa ato nga huna-huna, kung sa ato nga brain. So, according sa mga experts, no? There are so much evidences in the field of scientific research on the relationship between the minds and the disease causation. Physiologists and medical experts both agree that 99% of the disease that afflict mankind are emotionally induced illness. So, ang mga physiologists, ang mga medical experts, sila nagahiliugyon nga 9%, no? Sa mga balatian o kung sakit, na nagasakit sa mga tao karon, diri daw nagauna sa ato nga hunahuna, sa ato nga emotion, no? So, what causes stress? Unsa man ang hinungdan sa stress? Of course, number 1, amo ang gitawag nato nga fear and worry. Ang gitawag nga paghadlok ug ang pagkabalaka. So, some physiological effects of stress, no? May ari diri gitawag nato mga higugma nga epekto, mangin epekto sa atong lawas tungod sa gitawag nga stress. Number 1, sa atong nga stomach. Ma-delay, no? Stress delays stomach emptying process, where the stomach is to be emptied of food from 1 to 2 hours after meals. So, dapat unta nga ang ato nga tiyan, atong istomago, matunaw na, mahilis na ang mga nakaon naton 1 to 2 hours after sa pagkaunta. Pero madugayan daw, maprolong, kung madugayan tungod sa stress. Kung madili ang gitawag nga pag tunaw, kung paghilis atong kinaot tungod sa gitawag nga stress. So we have also stress increase gastric secretions. Chronic stress, according to authorities, will eventually lead to stomach ulcer or hyperacidity. Imagine, ang stress, isa sa ka-cause din nato sa gitawag nga stomach ulcer o sa gitawag nato nga hyperacidity. Grabe ang epekto sa stress, mga higugma. But a lot of stressors here on this earth, kadaghan kaayo sa mga stressors diri sa kalibutan. No? Lain-lain nga mga gitawag nga hinungdan kung ngano na stress kita. Well, isa sa epekto sa gitawag nga stress, mga higugma, mao ni siya ang diri sa ato nga circulatory system. Diri sa ato nga gitawag nga ginaagyan sa aton nga dugo, sa aton mga ugat, no? Stress increases heart rate, no? So ang gitawag nga stress ka increase daw pa uswag sa gitawag nga kadasig kapaspas sa pagpintig sa puso, no? It raises blood pressure, nagapataas sa gitawag nga pressure sa dugo, ang gitawag nga stress. It trigger heart attack or cardiac arrest, no? Ang gitawag nga stress katuga sa gitawag nga atake sa kasing-kasing kung sa kurason. You see, mga utod, stress causes nervous disorders.
So ang stress nagainungdan nga may ana ang gitawag nato nga ga problema sa galain ng paminsaro, no? So insomnia. So sa gitawag nato nga nervous system disorders, number 1 diri insomnia. Insomnia kita nakahibalo nga sleeplessness, dili matulugan. Ikaduha, nervous breakdown. Nervous breakdown ni naglain na gid ang ulo, no? Kag ikatlo, mental diseases, no? Lain-lain nga gitawag nito nga sakit sa diri sa ato nga hunahuna. Okay. So generally fear and worry, no? Generally ang gitawag nga pagkahadlok ug pagkabalaka nagapanubo siya sa kapasidad sa tao sa pag-away batok sa mga sakit. It lowers our body resistance. It make us susceptible to functional diseases. So, kung magnubo ng atong resistensya, dali kita mataptan og mga kumatakdan og sakit. What cause fear and worry? Unsa mahinungdan sa gitawag nga pagkahadlok o kung pagkabalaka? Worry. Insecurity, economic insecurity. Ang uban nag-worry nga mawad-an sa kinahanglanon kung mawad-an sa trabaho. We have also social security. Some are insecure about their husband and wives, no? Ang iban man insecure sa banag asawa. Yan basi ni akong asawa nag-traidor ni, akong asawa nagluib ni. Mga kauturan. We have also political insecurity, no? The political situation in which people live may not provide security, no? So gitawag na to nga political insecurity. Mga higugma, usapod ni sa gitawag nga hinungdan sa stress. Kay naga-worry nga basig maperde sa eleksyon, na sana siya, no? Dayon ang solusyon. Ngadto ta sa solusyon mga higugma, mga kaigsuunan. Ngadto kita sa balaan nga kasulatan sa Biblia. Okay. So ato ning basahon, no? We're going to read Matthew chapter 6. Okay. Matthew chapter 6 verses 25 to 33. Here in the Holy Bible, no, sa balaan nga Biblia, sa Gospel of Matthew chapter 6 verses 25 to 33. I will be reading here with the New King James Version Bible. It says, "Therefore," Jesus said, "Therefore I say to you, do not worry about your life." Dili daw kita balaka nanungod sa aton nga kinabuhi. What you will eat, kung unsa atong kaunon, what you will drink, kung sa atong imnon, nor about your body, what will you put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Di ba, matud pa ni Jesus, di ba ang lawas labaw pa sa pagkaon, kag sa bayo kung sinina? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? So mga hindi ko makaigsunan, mga kauturan. Diri usa kini ka hagit kun usa ka hangkat alang kanato mga kaigsunan. Matud pa ni Jesus, "Therefore I say to you, do not worry about your life." Dili daw kita maga-worry nangon sa ato nga kinabuhi. Kung unsa ang atong kaunon, unsa atong nga ibayo, unsa atong imnon. Si Jesus nagagamit diri og gitawag object lessons. Look at the birds, tan-awa ang mga langgam kung ang mga pispis. Wala sila naga pugas o kung nagasako, wala po sila nagadaro o kung nagaarado. Pero gipakaon sila mahigugma sa aton amahan nga langit. You see? Ang mga langgam o kung ang mga pispis gipakaon gani sa aton amahan nga langit nun. Kita paihan ang dili pakaunon sa aton amahan nga langit nun. Which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Pila ka nato nga pinagi sa pag-worry, makadugang usa ka maniko kung isa ka cubit sa kataason sa itong kinabuhi.
wala gyud. Hinuon ang worry, ang fear, o ang pagkahadlok ug ang worry nagadugang sa atong balatian. So Jesus said in verse 28, so why do you worry about clothing? Nanong kabalaka man kamo nanungod sa biste o kung bayo. Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. So si Jesus nagagamit diri sa mga bulak. Matod pa ni Jesus, tanawa ang mga bulak. No? Bisan daw si Haring Solomon nga pwede ka dato, pwede ka manggaranon. Wala gani siya mahigugma. I mean, wala sila ini nga si Haring Solomon, wala nakabiste, wala nakabayo sa pareho sa mga bulak. You see mga utod, no? So, makaigsunan diri sa verse 28. So, why do you worry about clothing? No? Nganong kabalaka kata parte sa gitaw nga itong ibayo kung ibiste. No? Verse 30. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? So, kung ang Ginoo, ang Diyos, nagapabiste, nagapapayo sa mga bulak, nga inigkalaya, sunugon raman siya, ang ato amahang nga langit, nun dili pa magpabayo, magpabiste sa ato. O kamo katawhan, matod pa Jesus, o kamo katawhan nga, jutay kayo pagtuo. Verse 31. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? So, dili daw kita mag-worry unsa daw ang atong nga kaunon. What shall we drink? Unsa atong imnon. What shall we wear? Unsa atong ipanapot. For after all these things, the Gentiles seek. Kaya ang mga hintil, ang dili tumulo sa Ginoo, nagapangita ni mga butang. For your heavenly Father knows that you need all these things, no? Ang ato amahang nga langit, no, nakahibalo na nga ato nga gikinahanglan kining maong mga butang. Verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Apang unahang pagpangitaan na ginaharian o ang pagkamatarong o tanan kining maong mga butang, igadugang lang sa inyo. Igadugang lang kanato mga kaigsunan. Sa to pa ang ato nga ibiste, kung ibayo, tubig nga imnon ta, pagkaon nga nakaon ta, idugang lang sa Ginoo. Basta unahon ta ang Ginoo, unahon ta sa Ginoong Hesus, unahon ta ang family worship, unahon ta ang Bible reading, ang prayer, sa di pa matulog, during dawn, no, sa kaagahon, unahon ta ang family worship, Bible reading, singing for the Lord, and prayer, no, pag-ampo para sa Ginoo. Kaya kung unahon ta Ginoo, pagka-Sabat, 7th day Sabbath, pagka adlaw Sabado, adlaw pahuway, kung unahon ta ang Ginoo, makaigsunan. And then unahon ta ang iyang tithes and offerings para sa Ginoo. Idugang lang niya sa ato kining tanan. Pagkaon, ilimnon, bayo o kung bisti, idugang lang gini sa Ginoo. Unahon ta ang Ginoo, unahon ta ang Dios. In everything, let us put Him first. Unahon ta siya para sa diin providean kita niya sa itong kinahanglan. Now, praise the Lord. So in Matthew chapter 4, verses 23 to 24, sa nagsus Jesus sa iyang Galilean ministry, according to this passage, He heals a great multitude. Giayon niya ang daghan nga mga tao. And Jesus went all about all Galilee, teaching their synagogues. Si Jesus nagalibos sa Galilea. Yung Galilea ay sa ka-district, no? Nagapanudlo sa ilang mga sinagoga kung mga simbahan sa mga Hudiyo, preaching the gospel of the kingdom, no? Nagawalis maing balita, healing all kinds of sickness and all kinds of diseases among the people. So nagapang-ayos ni Jesus sa tanan nga mga sakit o kumbalatian
sa mga katawhan, mga utod, mga kaigsunan. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments. No? So, kining maong mga tao, bisan pa sa Syria, gawas na, luwas na sa Israel, ipangdala nila ang ilang mga masakiton. No? Lain-lain nga mga balatian ug ang uban gisakit sa yawa, kung gipusi sa yawa, makaigsunan gidala nila kay Jesus. Kung sino hitabo. Kadto mga na-paralyze, no? Nga paralyzed tungod kay na stroke. Gimpang-ayo sila ni Jesus. Suno sa pamahayag nining dinalan sa Blang Sulatan. Great multitudes followed him from Galilee. So dili lang sa Syria, sa Galilea, and from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. So dili lang mga Israelinon posible nini nga time sa Jesus nagapang-ayo mga masakiton o nagatabog sa mga demonyo. Gitabog ni Jesus ang mga evil spirits o kung mga demonyo gikan sa ilagi poses. Ini nga time makaigsunan mga kauturan, dili lang mga Israelinon posible kay ang Syria dili man Israelinon mga kauturan nga higugma ang Dios wala pinasulabi bisan pa dili Israelinon ginpang-ayo sila ni Jesus. So alang kanimo, alang kanako, kung ikaw lamang, kung ako magpalapit kita kay Jesus, kumudol kita sa iya, kita man ayohon sa tanan nga mga stress, kita man ayohon sa tanan nato nga mga kakapoy kung kalapyo mga kauturan. So these people of different languages and cultures came to Jesus. What they have done was a good example to us. Ganing maong mga tao, lain-lain silang lingwahe, lain-lain silang kultura, pero nagduol sila, nagpalapit sila kay Jesus. Isa ka ihemplo ilang himo, kita man kung may problema kita sa panglawas, problema man emotional, kung unsa nga klaseng problema, gaantos kita ning kalibutan bilang epekto sa sala nga ginunahan ni ibang niyadan, makaigsunan, makauturan. Like these people, katulad ni mga tao, let us come to Jesus. Muduol kita kay Jesus. Magpalapit kita sa iya. Sa tanan natong mga kasakit, tanang mga balatian, agud kita pag-aayuhon ni Jesus. And in Matthew 11:28-30, here comes the invitation. Ari kini invitasyon ni Jesus. Matod pa niya. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Matod pa ni Jesus. Kari ka mo sa ako, ang tanan nabugatan, kan bulay sa gipasan, o papakuwayon ko, kamo. Kadaghan sa problema tayo sa kalibutan. Problema sa panimalay, problema sa sakit. Let us come to Jesus. Mudol ta sa iya. Friends, brethren, matod pa din ni Jesus. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Itakod ang akong guta. Umagtuon kamo sa akon, kay ako malulumo, akon malulo. O makaagong kamo sing pahuway sa inyo, mga kanak. Praise God, ang Diyos mapagkamaayo. Bila sa inyo karon, magpalapit kay Jesus. Jesus is calling upon you. Jesus is inviting us. How many of you will come to Jesus right now? Bila sa aton magduol kay Jesus. Para kita maayo sa atong mga balatian. Maayo sa mga stress. Ang Ginoo magpakamayo sa aton. Ang Dios magatabang sa aton makalisod. God bless. God bless you. Let us pray. Oh Heavenly Father, dear Lord, oh dear God, nagaduol kami karon sa trono sa kaluoy mo, sa grasya. O Ginoo, nagaampo kami, tabangi kami. Ari kami sa kalibutan na punan sa kalisdanan. Ari kami sa kalibutan na punan sa mga balatian. Nagamasakit kami tungod sa mga stress namong naako. Ginoo, o Diyos nga labing gamanan, kabay papatawaron mo kami sa mga sala. Kabay paayuhon mo kami sa among mga ginabatyan ng mga masakit o balatian.
Patawara kami sa mga wrong choices, mga wrong decisions namo. Gihay kami sa Balang Espiritu. Sa ngalan ni Jesus. Amen. We surely praise God, brethren. We surely thank God for these passages na gikan sa Balang Kasulatan. Okay, next time, we're going to study about the original diet. Tunan nato kung unsa man ang original nga pagkaon gihatag sa Ginoo nga makapataas o kung makapalawig sa atong kinabuhi. Kay mosugod kita sa dili, sumala sa mga medical experts ang pagkaon sa karne, no meat eating. Pagkaon sa karne. Pag-inom sa makahilubong kailimnon, gapanubo sa kinabuhi. It will shorten your life. Magapanubo sa kinabuhi. Dasig ang balatian. Dasig ang kamatayon. Kamusta ikaw sa paghukom? May God help us. God bless. Again, next time, our topic is the original diet. Ang orihinal nga pagkaon, gihatag sa Ginoo, nga mo taas tong kinabuhi. Praise God. God bless you. Again, God bless you. Thank you so much. Jesus is coming again.